Hello guys! Welcome back po sa ating channel, and for today's video, I just want to let you know na nag-start na rin po tayo mamili ng Bitcoin. No? Boy Ipon started to buy Bitcoin. Actually, medyo matagal na nga tayo nag-buy. Pa tayo nag-start mag-buy ng Bitcoin? Last December pa. Pero hindi ko sa inyo pinapakita, no? Nung nag-start ako bumili ng Bitcoin, around 90,000. So, nakita nyo naman, nagkaroon tayo ng isang medyo malaking downtrend, papunta sa ibaba, nag 60k siya, pero hindi tayo napanghinaan ng loob at para pa ipakita ko sa inyo, ito na yung portfolio natin. No? Ito na yung ating portfolio. So, meron tayong Bitcoin around 38,000 pesos and meron tayong XRP na 2,947. So, total po siya ng 40,929. So, yan po yung resibo ko sa inyo, no? Pinapakita ko sa inyo na meron talaga tayong posisyon, no? Para baka sabihin nyo, niloloko ko lang kayo, just for the views. Hindi po ganon, no? So, namili tayo around 90,000. Nung nag-down siya, namili ulit tayo ng pa 5K, 5K. Kaya umabot na siya ng around 41,000. Pero considering na nag-down siya, nung bumili tayo ng first na around 90,000, we're still on a loss, no? Pero yun nga, kung mapapansin nyo, guys, bakit ko vlog to? Kasi itong mga Power Rangers na to, itong mga kulay lines na nakikita nyo, tawag dyan, di ba, moving averages, no? Kung nakakaintindi kayo ng technical analysis. At yung mga moving average na naman, ay nag-start na naman sila magsama-sama, no? Alam nyo naman na pag nagsama-sama yung mga Power Rangers na yan, no? Yung iba't ibang kulay, eh merong magandang nagaganap. At kung mapapansin nyo rin, yung descending, di ba, nakikita nyo, downtrend siya, no? Pero kung maglalagay kayo ng line, actually, it broke the descending triangle already, no? Medyo nagpapakita siya ng sign na medyo may bullish, pero overall, it's still bearish. Pero it started, no? It's starting now to resist the selling pressure. Yung tinatawag nating selling pressure. Medyo nahihirapan na yung mga sellers. Kasi syempre, di ba, tumataas lang naman ang presyo ng Bitcoin if may maraming bumibili at bumabagsak siya pag maraming nagbebenta. Yun naman ang psychology ng market, 'di ba? Pero yun nga ngayon, medyo nahihirapan na yung mga sellers ibagsak yung presyo niya, no? Kasi na umuunti na sila at medyo dumadami na yung bumibili. Pero hindi pa rin sapat, no, para iangat talaga ng bull run talaga. Pero yun nga, yun yung inoobserbahan natin ngayon at habang inoobserbahan natin, medyo bumibili-bili tayo, no, kahit pa 5,000 kapag may ekstrang pera, no, sinasabay natin sa pag-i-invest sa mutual funds, sa Bitcoin, sa stocks, sa Pag-ibig MP2, no, para balance siya. Meron tayong crypto, meron tayong mutual funds, meron tayong stocks. So yan, no. I just want to let you know, hindi ko to sinasabi na bumili kayo ng Bitcoin, no. Sinasabi ko lang to as part of my online diary na para ma-review ko yung sarili ko in the future kung tama ba tong decision natin, di ba? Kasi gano'n naman, no? Ito si Boy Ipon na to, kung ano-anong sinasabi, no? Pero ma-review ko rin kung ano yung sinabi ko para makita ko kung I'm true to myself, no? Nung binili ko siya, no? At pag nagbenta ako, sasabihin ko rin sa inyo, di ba? Ganun lang naman yon. Pero ngayon, unti-unti talaga ako namimili ng Bitcoin. Hindi siya marami, no? Padala-2,000, 3,000, habang hanggang nabubuo-buo ko na yung nakita ko sa inyo, pinakita ko sa inyo ito yung online wallet natin. Ang gamit ko lang po ay coins.ph. Sa mga nagtatanong po, ang gamit ko lang po ay coins.ph. Hindi po ako gumagamit ng Binance. Hindi naman po ako masyadong trader, no? Hindi naman ako masyadong nagtitrade ng Bitcoin. Just adding. Kasi yung mga ibang traders ang ginagamit nila, Binance. Pero dahil hindi naman tayo masyadong nagtitrade, no? Nag-iipon lang naman tayo. Kahit medyo sinasabi kasi na iba, malaki yung fees dito. Pero actually, hindi naman masyado. Pero, yun nga, ganyan pa man, just want to let you know na I'm now trying to, for the past 5 months, I'm trying to observe yung movement. Although, we can expect more from this, no? Maglalaro pa ito on the downside. Hindi talaga to no agad-agad na babibira papunta sa taas eh. Nafi-feel ko lang 'yan kasi actually ang Bitcoin medyo may pagka-traidor 'yan eh. No, kapag hindi mo na nakikita na pag mayroong malaking news tsaka yan bumabanat, no? Kapag kunyari itong gera biglang nawala, tapos may biglang sinabi si Trump,
biglang bumabanat yan. Pero yun nga ngayon, we're starting to see some movement. Some movement, no? Konting momentum na binabawasan, nababawasan na yung mga sellers, no? Wala na masyadong pagkakaba. Although, meron pa rin, still there's a big chance na bumagsak pa rin ito sa 60K, no? Pero let's see, no? Let's see. And we just add little by little para maganda natin makuha yung presyo. No, hindi tayo masyadong bumibili ng isang bagsakan kung magkano yung talagang total na pera natin binibili natin. We add, no, we keep adding, especially now na nakakaranas tayo ng gera, no, we are still on a crisis. Now is the best time, I think, for us to buy, or is on a crisis, yung hindi pa masyadong napopost sa Facebook, yung mga friends nyo, hindi pa masyadong nagpo-post ng Bitcoin, na magkano na yung kinita nila. I guess that is the time pag silent pa siya. Kasi once na makita mo to na pinopost na ng friend mo sa Bitcoin, I mean sa Facebook, sa TikTok na you should buy Bitcoin, you should buy this, no? Kasi malaki yung pera kikitain mo. Medyo late na, no? Late na pag ganun eh. Di ba? Ganun naman talaga. Parang sa stocks lang yan, kapag masyadong pinopost na at masyadong masaya na ang lahat, medyo off na yung timing, no? Pero depende pa rin kung you're holding Bitcoin for the long term or you're just trading it. Pero sa akin, I try to hold it long term. I try Hindi ko sasabi na kayang-kaya ko. I try lang. Na hinahawakan na natin at unti-unti tayo nagdadagdag. So, yun lang po guys, no? At sana meron kayong nakuha dito sa video na to. At for sure, soon, iba-vlog ulit natin kung ano na yung nangyari sa Bitcoin and what is happening now para papakita ko sa inyo kung kumita ba tayo or loss ba tayo or magkano na yung pera natin. Naubos na ba? Yung mga ganung bagay ba? So, yun lang po guys. Salamat po sa pagsubaybay and I hope you have a wonderful day. God bless to all of you. Happy trading week, guys!